Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayon, matutunghayan natin ang pagpapasinaya ng Union Water Impounding Dam na pangungunahan ng ating Pangulo. Sa bilang na 3, mahal na Pangulo, maaari po nating hilahin ang lubid ng kurtina. 1, 2, 3. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At ngayon naman po, sisiyasatin ng ating Pangulo ang Union Water Impounding Dam. Inaanyayahan po natin sina DPWH Secretary Dizon at NIA Administrator Guillen upang samahan ang ating Pangulo.
Hello. Check. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Hello, hello. Hello. Muli, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Pagbabago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal natin bayan. Panahon na magbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Maaari na po tayong magsiupo. Maraming salamat po. Magandang umaga po, mahal na Pangulo. Maaari po ba kaming makahingi po ng pambungad na mensahe? Gobernador, aglipay ka na adat ko ni Secretary Vince Dizon, kani Administrator, niya, dating mayo sa Ilocos Norte, Administrator Eddie Gillian. At siyempre, yung ating apong Manalon na magbebenepisyo dito sa ating bagong project. Ito po ay binubuksan po natin. Ito ay para naman maipakita natin. Itong project po na ito, nagsimula ito sa termino ko. Natapos din sa termino ko. Ibig sabihin na patunayan natin na maaring gumawa ng magandang flood control na effective. Basta't maayos ang pagpagawa, maayos ang disenyo, maayos ang implementasyon, wala tayong makikitang problema at nakita natin, napakabilis. Ilang buwan ito? 14 months? 14 months. 14 months, zero ito, wala ito. Pero 14 months later, ito na. Meron na tayo. Itong flood control talaga ito. Ang nakalagay dyan, dam. Pero ang tawag dyan, weir. Hindi hinaharang yung tubig kung hindi kinokontrol lamang yung takbo. Kaya kahit malakas ang ulan, kahit mabilis ang tubig sa ilog, ay makokontrol natin, hindi magbabaha sa baba. Bukod pa doon, siyempre, magkabila, meron tayo itong sluice gate na tinatawag, sluice gate. So saan kumukuha ng tubig para dadalhin sa pang-irigasyon. Hanggang saan naabot itong kanal mo? Pwede sir, hanggang Kilkiling. Oh, malayo na yun. Oh, sige, tapos ang coverage ng irrigation nito is 3,600 hectares. Yun ba? Tama ba yun? 3,600 hectares. Kaya lahat yan ay matutubigan na sabay-sabay sa flood control. Alam niyo, ang aming ginagawa, pagka gumagawa kami ng irrigation na ganito, ay kasama na rin yan ngayon dyan ang flood control. Kung minsan, pwede rin pag-isipan, maybe the provincial government can work together with the local executives na
maglagay dito ng solar para may energy component. At siguro nasimula na at mula nung napagawa ito, lahat hindi namin pinaplano, pero lahat ng mga ginagawa natin ganitong klaseng flood control na dam, na weir, lahat ito dahil magkakaroon ng tubig, mag-iipon ng tubig, pwedeng gawing tourist spot. Ito, nasimula na yata, nagpipiknik na ang ating mga kasama at meron nang pwedeng mag-water sports, kung ano-anong pwedeng gawin. Ang daming pwedeng gawin dito. Kaya ako'y tuwan-tuwa na mapunta rito at makita itong natapos natin na flood control project na makita natin ay makakatulong sa lahat ng nandito sa valley, next to the Sierra Madre, all of here, this whole valley na hindi mababaha. Kaya tuloy-tuloy, ito ay convergence project. Nagtulungan ang Department of Public Works and Highways at saka siyempre ang National Irrigation Authority. Ang nagsagawa tayo at drainage system para sa pagkuha ng tubig para pang-irigasyon. At bukod pa rito, meron pang tinayo, nakita namin sa helicopter, yung titignan po ninyo yung ginagawa dito sa side ng ilog, ang mga revetment para siyempre hindi na lalampas doon sa dinadaanan ng ilog yung tubig kasi pagka malakas ang ulan, tataas ng konti ang tubig, hindi na natin pinababayaan na magkalat pa. So, may control. Meron pa tayong isa pa doon, isa pang ganito, mas maliit, downstream. Kaya makikita natin doon sa sunod-sunod na ganitong klase na parang dam na weir ay makokontrol natin yung takbo ng tubig. Hindi na magbabaha, but meron pa tayong makukuhang patubig para sa ating mga manalon. Okay. Mahigit sa 1,000 magsasaka at 7 barangay ang makikinabang dito sa proyektong ito. Kaya alam naman po namin na hindi naman po madali ang buhay ng ating mga magsasaka. At kaya lahat ng suporta na kaya namin bigay, binibigay natin dahil patitibayin natin. Tuloy-tuloy ang Department of Agriculture na yung mga programa na ginagawa. Meron tayong sa Department of Agriculture at saka sa NFA, National Food Authority, palawakin ang pagbili ng palay sa mas mataas na presyo. Magkano ba ang bilihan ng palay dito? 13. Pwede na, mabuti-buti pa yung iba. 8 piso lang ang bigayan sa mga trader. Pero ang NFA, may pondo pang NFA para bibili, kaya ang bilihan sa NFA ay 18 to 19 na basa. 21 to 23 more or less pagkatuyo na palay. Kaya palalawakin natin ito at maglalagay din tayo doon sa mga tinamaan na sa pagbaba ng presyo ng palay, magbibigay din tayo ng direct na tulong para sa ating mga magsasaka. At I was going to be 10,000, no? I don't remember the exact 10,000. Meron tayong pinaplano tigsa 10,000 yung mga nalugi dahil sa pagbabagsak ng bilihan ng palay. Kaya yan, tamang taripa, maglalagay tayo ng safeguard duties para sa importasyon, para hindi sa pag-import ay hindi masisira naman ang presyo dito sa atin. Dahil ang nagdidikta ng presyo ng bigas na ito, ang nagdidikta ng presyo ng bigas ay yung imported rice. Kung mahal yung imported rice, tataas lahat. Pagka murang imported rice, bababa lahat. Kaya medyo tumaas nung nakaraang taon. Pero ngayon medyo bumababa. Kung pagka mag-import lang tayo na mag-import at hindi natin ayusin ang production, ay matatamaan ang ating mga farmer. Kaya yun ang aming binabantayan at tinitignan namin lahat ng mga farmer na nalugi dahil nga bumagsak ang presyo ng palay, ay bibigyan po natin ng tulong.
At pinapabuti natin pati ang infrastruktura para sa mga sakahan. Sa DA, Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering, yung NIA at DPWH, maglalagay pa tayo ng mga service canal kagaya rito na kumukuha ng tubig dito sa ating mga impounding farm to market road. Dahil alam naman natin yan ang pinakamalaga. Nakagawa na po tayo ng plano para sa buong Pilipinas sa farm to market road. Ngunit siyempre, pupuntahan din natin ang mga mayor natin, ang mga governor natin para itanong kung yung plano namin ay maganda, kung tama ang dinadaanan ng farm to market road, kung ano yung suggestion nila. At yun ang isinusunod natin na plano. Hindi lang yung kagaya ng dati na palakasan lang, nakikiusap lang, lagyan ko yung farm to market road dito. Pag medyo kaibigan, pag medyo kapartido, sige, approve. Walang plano. Kung minsan kung saan napupuntang farm to market road na hindi naman nakakatulong sa ating mga magsasaka. Kaya ito inayos na natin, ginawa natin ang sistema para lahat ng ilalagay nating farm to market road ay makakatulong sa mabilis na pagdala ng inyong ani sa ating mga palengke. At meron tayong naririnig sa ating mga farmer kung minsan ang pag-deliver ng mga input ay huli. Medyo na late. Pati yung seedlings, pati yung eto sinumbong ni Manong Eddie. Manong ka na ngayon. Sinumbong sa akin at pinag-aralan, tinignan nga namin, mukhang totoo. Kasi yung procedure, sa Department of Agriculture, masyadong maraming kung ano-anong dokumentong kailangan, kung ano-anong kailangan ng mga procedure. So tinanggal na namin, kaya mas mabilis na. Asahan ninyo sa susunod na planting season, maayos na ang pag-deliver ng ating binhi, ng ating ayuda, ng ating patubig. Kaya pinapatibay po natin kasi alam po natin na ang dinaanan natin nung COVID, hindi tayo makapag-import. Nahirapan tayo makapag-supply ng murang bigas sa ating mga kababayan. Kaya dapat matuto na tayo, ayusin natin ang produksyon, ayusin natin ang hanap buhay ng mga farmer at tiyakin natin na sapat ang ating bigas para sa lahat sa buong Pilipinas. Kaya ito po ang aming ginagawa. Naglalagay po tayo ng assistance. Meron tayong pinapalawak natin ang coverage ng crop insurance. At yun po ang yung mga mechanization, yung pagbigay ng mga traktor, pagbigay ng mga gamit, mga harvester, lahat ng mga gamit para mas maganda, mas mabilis ang trabaho, mas maganda ang pag-ani. Pagka makompleto ang makinarya, nagbibigay din tayo ng drying machine, nagtatayo tayo ng itong taon na ito, makakapagtayo tayo ng 147 na rice processing center. Dapat kung saan natin ilalagay, ngunit nung last time ako nandito sa Cagayan ay naawitan ng ilan ba? Dalawa? Talo. Magaling ito. Nalaing tayo gobernador yun. Talo. Kaya na-realign yung mga iba. Inuuna na natin dito sa Cagayan dahil talagang alam naman natin kailangan yan. So, pagka ganon, pati yung pagka natayo na natin yung mga rice processing center. Itong rice processing center, ang laman nito, merong drying, may milling, at saka polishing. Paglabas doon sa processing center, sako-sako na. Kayo magsasabi dahil hindi naman kinukuha sa inyo yung produkto. Kung ano yung sabihin nyo 5 kilo na sako, 10 kilo, 25 kilos kung ano yung kailangan ninyo. Paglabas doon sa processing center ay nakasako na. So, kaya ninyong dalhin sa market kung ano yung gusto ninyong gawin doon sa inanin ninyo. At yung isa pang naging problema, kasi tinatanong ko, nung panahon ng ama ko,
yung palay sinusundo sa farmer para dadalhin sa processing. Ngayon ay iniiwan natin sa mga kooperatiba. Ang problema, yung ibang kooperatiba, walang truck. Kaya magbibigay din tayo ng truck. Kagaya para meron kayong gagamitin para dadalhin nga yung inyong palay, yung bibigay natin sa cooperative, kaya matibay naman ang mga cooperative natin, kaya ibibigay natin sa cooperative para makapagplano kung saan dadaan yung mga pag-deliver ng truck, pagsundo ng palay, saan dadalhin sa pag-deliver, paano nyo kukunin ulit para gamitin na. At ito question. Ito, meron pa, dami pang program dito eh. Ito muna. Ito, meron pa tayong pinapalawak na ang tinatawag, siguro alam na rin ninyo, RCEF, yung Rice Competitive Enhancement Fund. Ito ay nagbibigay ng subsidies, yung konting tulong na pondo para mabawasan ang presyo ng fertilizer at lahat ng ating binibigay na abono. At iba't ibang klase, yung mga ibang variety na ginagawa rin namin tama para yung gagamitin ninyong pagtanim ay yung magandang variety, yung nagbabagay sa season. At iba naman pagka dry season, iba naman pagka tag-ulan. Kaya yung supply natin ay ayusin natin para yun ang pinakamaganda na makuha natin. Lalo na kasi may mga pinag-aaralan nito, nakakapag-develop din sila ng variety na mas matibay sa init, mas matibay sa tagtuyot, mas matibay sa pagbaha, at mas magandang ani at saka mas magandang quality. At maglalagay din tayo dito sa Claveria ng branch o warehouse dito para doon tayo meron kayong magamit na warehouse kasi isa yun sa kulang. Kaya alam niyo po ang aming ginagawa ay hindi lamang para sa itong klaseng sa flood control, sa irrigation, kung hindi sa lahat ng aspeto ng pagsasaka ay aming tinitignan, tinutulungan dahil ang ninanais talaga natin ay hindi na tayo mag-import. O kung mag-import tayo, kakaunti na lang. Kasi sa kasalukuyan, malaki pang ini-import natin dahil kulang pa ang produksyon dito sa atin sa Pilipinas. Kaya napipilitan tayo mag-import. Kapag naayos natin ang sistema ng agrikultura at sapat na ang ating rice supply, ay makikita natin ay magiging mas maayos, kontrolado na natin. Hindi na natin inaalala kung ano yung presyo sa international. Basta kung ano yung presyo na gusto natin, yun ang ilalagay natin dahil kontrolado na natin dahil dito sa Pilipinas galing. At kung kailangan tulungan, kung kailangan lagyan ng subsidy, lalagyan natin ng subsidy para naman sa consumer, hindi naman yung mga namimili, hindi naman masyadong mataas ang presyuhan ng bigas at ang farmer naman ay mataas ang presyo sa pagbili ng palay. Kaya yun ang ating binabalanse. Ito nga, mechanical dryer sa mga traktora, transplanter, thresher, ito nga, rice processing center, nabanggit ko na, ay maghahanda pati ang Department of Agriculture na magpapatupad, hindi lamang yung farm-to-market road, meron din yung farm-to-market bridge. Dahil kabilang maraming humihingi kasi paano nga naman tatawid ng ilog. Kaya lalagay tayo ng tulay. Pero gandahan niya yung tulay, huwag yung bumabagsak. Oo. At saka yung maintenance. Oo. Pero, kasi ang naging problema talaga doon sa mga bumabagsak na tulay, ay yung pigatan. Yung limbawa, tapos doon sa Isabela, nagkaroon din. Ay dapat kasi hindi na maintain na mabuti dahil
ewan ko, yung pagbigay ng pondo sa appropriation, sa budget, kulang ang perang binibigay sa Department of Public Works para sa kanilang maintenance. Kaya inayos na natin yan. Itong itong budget natin na ginagawa natin ngayon para sa susunod na taon ay nandyan na, may pondo na yan. Titiyakin natin na masinop na talagang tinitignan at pinupuntahan lahat ng ating tulay para check-in lang dahil every 3 years ata yan every 3 years. Bawat 3 taon kailangan puntahan, inspeksyonin lang yung tulay, tignan na kung may nakalawang na, kung may kailangan paltan na. Pagka ganun, hindi na tayo magkakaproblema sa sa mga nasisira mga tulay na kailangan isara. Kaya patuloy ang magiging traffic at pagdala ng ating mga produkto. Kaya yan po ay ito pa sa yung nabanggit ko sa crop insurance, basta't nakalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture, yung listahan na hawak ng Department of Agriculture, qualified na mag-enroll sa libreng crop insurance sa PCIC. At kailangan makapag-enroll ang ating mga magsasaka bago matapos o pagkatapos ng pagtanim ng palay para maisama doon sa crop insurance in case baka sakali magkaroon ng bagyo, magkaroon ng baha, masira ang inyong tanim, ay merong crop insurance na may ibibigay. So yan po ang mga patuloy na aming ginagawa. Itong farm to market bridges ay ang aming tinitignan ay gagawa tayo ng 300 na tulay sa loob ng 4 na taon, yung farm to market bridge sa buong Pilipinas. Sa ngayon, ang DA at pinag-aaralan kung maisasama ang Barangay Union doon sa ating bridge building program. Ito, nandyan na yung mga nandito na pinag-aaralan na rin ng Public Works ang pagsasagawa ng struktura ng mga slope protection para pagka malakas ang ulan o pati pagkadindol ay hindi na tayo magkakaroon ng biktima dahil nabagsakan sa pagguho ng lupa. Ito po ay aming ginagawa para tulungan siyempre ang ating mga magsasaka unang-una. Dahil ang mga kuminsan ay hindi binabati at hindi kinikilala ng iba, ngunit kayong mga magsasaka ay talagang kayo ang inaasahan namin dahil kayo ang nagpapakain at nagbubuhay sa lahat ng Pilipino, hindi lang sa pamilya ninyo, hindi lang sa inyong sarili, kundi sa lahat ng buong Pilipinas. Sa ating mga magsasaka umaasa ang taong bayan para sapat ang supply ng bigas, supply ng gulay, ng isda, ng karne, ng baboy, ng manok. Lahat po yan ay kailangan po natin ayusin para po tayo itinatawag ay self-sufficient. Ibig sabihin, lahat ng pangangailangan natin na pagkain ay kayang isupply dito pa lang sa Pilipinas at sana hindi na tayo mag-import o kung hindi ay babawasan natin ng malaki ang pag-import ng iba't ibang produkto. Kaya yun lang po. At nasisiyahan ako na makita na dapat ipakita natin sa lahat ng mga nagrereklamo na maaari talagang gumawa ng flood control project na maganda, na effective, na mabilis, na nasa budget. Kaya pasasalamatan natin ang Public Works at saka lalo na silang lead agency dito ang NIA. Kaya sana maging matagumpay lahat itong programa natin para ang ating mga kababayan ay hindi na mag-aalala sa baha, hindi na mag-aalala sa supply ng pagkain at hindi na mag-aalala sa mga darating na sakuna na mawawalan tayo ng makain, mawawalan tayo ng kahit na anong pangangailangan. Yun po ang ating ginagawa para sa ating mga magsasaka, para po sa ating mga mamamayan. Maraming salamat. Mr. Glina po. Maraming salamat po, Pangulo. May mga katanungan po ba tayo?
Mahaba na yun. Okay, so Opo. meron pa rin po mga ibang katanungan po para sa inyo. Ada dito. Tatawa. Ada dito. Mahal na Pangulo, maaari po bang matugtugan po yung mga platform natin dito para Hindi pa tapos na ba yun? Nakita ko. para maprotektahan ng ginagawa pa. mga bukirin namin, mahal na Pangulo. Hindi pa tapos yung flood, yung revetment, yung slope protection dito. Hindi slope protection, yung parang dike. Kung makita ninyo, kung bababa kayo, nakita ko sa helicopter eh. Hindi pa tapos. Tatapusin yan hanggang sa dulo. Oo, kukumpletuhin. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Okay. Sino pa po ang magtatanong? Isang mapagpalang araw po, morning. na mahal na yung Pangulo. Kasama na po ang ating Secretary ng DPWH, Apo Engineer Eddie Guillen, kay Lian Ming mga yayat, iti Lia Claveria, niya po Gobernador, ken dagiti inna, ti Karuba nga Ili. Nasabi nyo na lahat yung mga kailangan ng mga magsasaka. At umaasa kami, lalong-lalo na naibigay nyo na yung imbakan ng tubig sa aming barangay. At sana umaasa kami na mapabuti pa yung mga daluyan o kaya service canal ng aming mga palayan para hindi naman masayang yung ating mga tubig. At nakasubaybay ako sa mga pinupuntahan nyo na talaga kahit kompleto ang sensya, teknolohiya, binhi, yung mga pataba, kung walang tubig, wala ring mangyayari. Kaya't wala na kaming may sambit sa hanay ng mga magsasaka, mahal na Pangulo, taos puso naming ibibigay ang walang katapat na salita ng pasasalamat sa inyong lahat. Salamat po. Meron pa po bang magtatanong? Ano lang ako, kung minsan hihiya ako sa inyo, nagpapasalamat kayo sa akin. Ako nagpapasalamat sa inyo sa ginagawa. Napakahirap. Dapat kilalanin ang sakripisyo ninyo dahil nung governor ako sa Ilocos Norte, nakita ko yung buhay ng Manalo, napakahirap. Kaya kailangan natin pag-aangin lang ng konti at mas maganda naman ang kita ng ating mas maganda naman ang hanap buhay. Lahat kayo may pamilya, lahat kayo may magpapaaral ng bata. Kaya kailangan talaga na pagandahin na kahit papano ay hindi naman malugi ang ating mga farmer. Dahil pagka nalugi yung farmer, ibig sabihin, sila pang kayo nagtatanim, kayo umaani, kayo pang gugutumin. Ay hindi naman tama 'yun. Kaya ayusin natin po lahat 'yan. Kaya ako yung magpapasalamat sa inyo lahat at alalahanin niyo po, hindi nagagawa ito dahil sa aking sarili o dahil sa amin tatlo o dahil sa cabinet. Dahil tayo ay dapat kilalanin natin ay parang isang buong grupo tayo na sabay-sabay na nagtatrabaho. Kaya natin nagawa ito. Kaya sa tulong ninyo, mabubuo natin at magiging matagumpay lahat po ng project natin. Okay. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Maari po ba kaming manghingi po ng isang group picture kasama po ang ating mahal na magsasaka? Alika, selfie. Groupie pala, hindi na selfie. Groupie. Parang Okay, 1, 2, 3. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At dito na po nagtatapos ang ating pong ugnayan sa ating minamahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.